Okay, magandang gabi po. Egeres po ulit. Live po tayo sa Facebook. Ah, Nagsalita na po si... Oo nga pala, no? Subscribe niyo yung YouTube channel ko, Egeres po. Salamat po. Small time vlogger lang po ako, pero maglalabas po ako ng aking saloobin. Tungkol dito kay General Torre at kay Black Dog Trillanes. Ito yung mga aso na walang pangil eh. Unang-una po, nagsalita na po si Captain Ray Acosta. Siya po ang nagpapatunay na hindi po kay PRRD yung helicopter at jet ng KOJC. Siya na po nagpapatunay. Bakit po naniniwala ako sa kanya? Siya po ang piloto ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi po ako follower ni Pastor Apollo ha. Nililinaw ko lang po sa inyo. Sa katotohanan lang po tayo. Kasi ito po si Torre at si Trillanes, lalo to si Torre, itong hinayupak na animal na impacto doon sa perdemonyo na to. Ito po yung namuro doon sa KOJC seats, 16 na araw po. Tinirgas nila, pinahirapan nila yung mga member, nagukay sila ron, walang nakita. Anong ginawa ng gobyerno? Wala po. Di ba? Napunod pang PNP chief ng, if I'm not mistaken, siguro mga 2 weeks lang yata. Ganyan po siya kaulol. Pero meron pa pong mas ulol sa kanya. Ito si Trillanes. Sa lahat ng aso, lahat ng klaseng aso, ito pinakaulol. Bakit po? Na-uncover daw nila na nagmamay-ari nung chopper at jet ni Pastor Apollo ay si PRRD. Ano pang ebidensya niya? Kasi mas madalas pa rin pong gumamit si PRRD ng helicopter at jet kaysa kay Pastor Apollo Kibuloy. Talagang malaking tililing nitong putang inang Trillanes na to. Sa totoo lang. Pasensya na po kayo ha. Itong dalawang ito, itong TNT, dalawang T ito eh. Alam niyo po ba kung sabihin ng T? Ibig po niyan, pareho silang tortugok. Di ba? Yun lang ebidensya mo, Trillanes. Ginagamit ni PRRD yung chopper at saka jet plane. Sasabihin mo siya may-ari. Tarantado ka pala eh. Alam mo, ikaw, ipapayo ko lang sa'yo, Trillanes. Isa lang sa'yo ha. Ipapayo ko lang sa'yo. Yung kakakahul mo, tigilan mo na. Alam mo kung bakit? Ang asong kahul ng kahul, hindi nangangagat yan. At saka ikaw lang ang asong walang pangil. Lahat na sinasabi mo, puro ewan ko, puro katarantaduhan. Di ba? Tingnan mo yung sinasabi mong yung SM ba yun? Naknam po siya. Wala pang bangko nakapag-deposit na yung mga Duterte ron. Tarantado ka pala eh. Eto, Trillanes, hindi mo pinatulan si Robin, di ba? Isa lang sasabihin ko sa'yo. Para matapos na yung kangangawa mo, pagbasagan tayo ng mukha. Kahit saan mo gusto lugar. Pag nabasag mo mukha ko, nabasag mo nguso ko, hindi na ako magbablog. Pero pag binasag ko yung mukha at nguso mo, putang ina ka. Di siguruhin ko sa'yo, maubos ngipin mo sa akin. Oh? Tarantado ka.
Wag mo sabihin sundalo ka, ulol ka. At ikaw, Torres, saka pa, yung ginawa mo sa KOJC, kala mo nakakalimutan na ng mga member yun, tsaka mga tao, hindi. Kakampi mo pa si BBM. Ang galing nyo no? yung hari ng fake news, alam mo sabi niya, kahit isa po, walang pumasok sa KOJC na may baril. Eh, tarantado. Oh. Ang pinakamalapit na fake news ng amo mo, nung nahuli na si Saldico, umagang-umaga, siguro sabog na sabog siya nung gabi. Pagbalik-was niya, bigla niyang naisip, i-vlog ko to, nahuli si Saldico. Sinunda naman nung queen of fake news. Kilala nyo na yun. Hindi raw ibig sabihin, pag nahuli na aresto, ay tarantado talaga. Anong klaseng abogada to? Ipapahay ko lang sa inyong dalawa, tigilan nyo na yung katarantaduhan nyo. O ngayon, may hamon si Atty. Torion sa inyo. 2 weeks, magpakita kayo ng credible evidence na kay PRRD yung chopper at saka yung jet. Pag hindi nyo pinatulan yan, isa lang sasabihin ko sa yung dalawa. Supot kayong dalawa. Supot! Supot! Pero pag pinatulan nyo yan at wala kayo na ipakitang ebidensya, ihanda nyo na dila nyo. Siguradong pudpud yan sa laki ng chopper at saka yung jet. Yan ay panlilinis nyo ron eh. Di ba? Oh. Yung apron pa. Naku po, susmiyo, Trillanes. Hindi ka na makakahon pag ginamit mo yung dila mo sa paglilinis ng chopper. Lalo to si Torre, dapat si Torre, panlinis nito ng chopper, yung mukha niya eh. Putangin. Talagang pagmumukha pa lang ito, halimaw na ang putangin eh. Kayo mga walang kaya kayo, putangin. Nagsama-sama na kayo. Ikaw, Trillanes, tatanungin lang kita, ano bang pwesto mo sa gobyerno? Kasi nakakapagduda ka eh. Mga media, ini-interview ka. Tumistigo ka sa SOR. Ano bang papel mo talaga? Anong papel mo? Mag-ingat kayong dalawa. Hindi lang kayong dalawa. Pati ikaw, BBM, at saka ikaw, yung queen of fake news. Yung sinasabing ibababa ni PRRD ng 7 pesos yung presyo ng bigas. Tarantado ang puto. Malaki sira ng ulo. Kahit sino maging presidente, hindi ka ibaba ng 7 pesos ang kilo ng bigas. Ang sabi ni PRRD, i-reduce niya ng 7 pesos yung presyo ng kada kilo ng bigas. Hindi sinasabing 7 pesos per kilo ng bigas. Clearing, turiring, tririling. Puta, lahat kayo may kuliling. Wala kayo sa tamang pag-iisip. Nakakaawa kayo. Lalo ka na, Trillanes. Simula nung hindi ka kinuha ni PRRD na Vice President, nagkaganyan ka na eh. Para ka nakainom ng tayodan. Naulol ka na. Tangina. Hanggang ngayon, ulol ka pa rin. Oo. Sana narinig mo ako ha. Huwag na natin daanin sa legal na usapan to. Huwag na. Magharap tayong dalawa. Basagan tayo ng mukha. Pag tinalo mo ako, tuloy mo ako ululan mo. Pero pag binangas-bangas ko mukha mo, putang ina ka. Manahimik ka na. Tandaan mo yan. Tandaan mo yan. At ikaw, Torres, saka pa. Kayo mga putang ina nyo, mga peste kayo sa gobyerno.
Sa tingin nyo, tama yung ginagawa ni BBM? Itatanong ko lang sa inyo. At sa tingin mo, ikaw, Torre, tama yung ginagawa mo? Ikaw, Trillanes, tama yung ginagawa mo? Kayo sa House of HOR, tama yung ginagawa nyo? Lalo ka na, Luwestrong tabingi ang uso. Isa ka pa rin putang ina ka. Mga walang hiya kayo. Pag naging presidente si Sara, isa lang sasabihin ko sa inyo. Maghukay kayo ng malalim, gumawa kayo ng underground, magsipagtago na kayo, mga punyeta kayo. Sisiguruhin ko sa inyo, hindi kayo titigilan ng Vice President ni BP Sara. Tandaan yan. Lalo ka na, BBM, akala mo makakapunta ka pa sa ibang bansa, hindi. Dito ka sa Pilipinas. Dito ka na mabubulok sa kulungan. Kasama mo yung asawa mong napakaganda at saka yung anak mong napakapogi. Wala na kayong magagawa. Kahit anong gawin nyo, 2028, BP Sara pa rin. BP Sara for President. Yan lang po. Trillanes, paalala ko lang ha. Kung napapanood mo to. Mag-live ka. Sabihin mo, tinatanggap mo yung hamon ko. Sisiguruhin ko sa'yo. Bago mo mabasag yung mukha ko, babasagin ko yung pagmumukha mo. Putang ina mo. Hayop ka. Walang hiya ka, demonyo ka. Manahimik ka na. Hindi ka nga nanalo ng mayor. Alam mong gawin mo, bumalik ka ng Caloocan para siguradong panalo ka, hindi ka nakakandidato. Mag-chip ka ng barangay tanod. Sigurado yan. Kukunin ka nila. Isipin mo, dati ka senador, hindi ka magiging chip ng barangay tanod. Pero masyado naman silang malupit sa'yo kung di pa kuning chip ng barangay tanod, di ba? O, di ba? Yan ang kailangan mo. Mag-chip ka ng barangay tanod, mag-ronda ka gabi-gabi, ulihin mo yung mga adik, di ba? Yan ang dapat mong gawin. Pero yung kangangawa mo, kakakahul mo, kahul ka ng kahul. Alam mo kung ano ka? Isa kang asong walang pangil. Di ba? Ikaw, Torre, alam mo kung ano ka? Isa kang dragon na walang pakpak. Mga putang ina nyo. Lahat kayo. Puro kayo walang hiya. Mga hayop. Yun lang po. Susunod na live ko, aabangan kita, Trillanes ha. Yang makinis mong mukha, magkukulay ubi yan. Dito. Nakita mo to? Para kay Tatay Digong to. Kada tama ako sa'yo, sigurado. Sasabihin mo, ouch, ouch. Animal ka. Wala kang kwentang tao. Pare-pareho ni yung dalawang Pinocchio. Yung dalawang Pinocchio sa HOR. Si Ridon at saka si Jokno. Kaya lang po, mga kapatid, yung original pong Pinocchio, pag nagsinungaling, ang lumalaki ilong. Ito pong dalawang Pinocchio dito sa HOR. Yung isa, pag nagsinungaling, ang lumalaking ngipin. Yung isa, pag sinungaling, ang lumalaki ito, yung mukha niya. Di ba? Yung mukha niya nga, parang sinlaki na nung pinagawa ni Tatay Digong na yung Dolomite Beach. Tatanda mo rin doon, pinaimbisigan mo yung Dolomite Beach. Putang ina ka, wala ka rin magawa eh.
Palibasa, nabisto ka ni Tatay Digong na korap ka. O ngayon, ano sinasabi mo na confident ka na mabubuo nyo yung 106? Eh, 50 lang kayo, hirap na hirap na kayo eh. Di ba? Kung totoo man yung sinasabi ni Kung Pulong na may bayaran dyan, alam mo sa totoo lang, sayang yung binayad sa inyo ni Sandro pag di kayo na kompleto. Babawiin niya yan. Alam mo kung bakit niya babawiin yan? Eh, swapang din yun eh. Di ba? Kapareho nyo mga taga-HOR, puro kayo swapang. Yung sinasabi nyo na hindi nagkabayaran dyan, putang ina nyo. Lokohin nyo sarili nyo. Wala na kayong maloloko. Alam nyo, maloloko nyo na lang. Ang maloloko nyo na lang, yung mga media, ABS-CBN, yung Channel 5, yung mga mainstream media, yan, maloloko nyo yan. At saka yung Manila Bulletin, yan, maniniwala sa inyo yan. Binalita nga, convicted daw siya, Pastor Apollo Kibuloy. Tarantado talaga po. Kayo mga putang ina nyo, pagdating ng pag naging presidente si BP, sasabihin ko sa inyo, pati brief nyo, ibebenta nyo. Para magastos nyo lang sa kaso nyo. Oh. Pero si Dilima, I doubt, walang bibili ng panty niyan. Tangin. Eh, pag bumukha nga lang niya, kahit ibigay mo ng libre, walang kukuha eh. Di ba? Tigilan yun na si BP. Walang ginagawang masama sa inyo yung tao. Isa lang ang ginawang masama sa inyo ni BP Sara, alam mo kung ano? Ibinulgar yung mga katarantaduhan nyo. Yun, masama yun para sa inyo. Kasi kayo, mga putang ina nyo, mga korap kayo. Yun lang yun. Di ba? Trillanes ha? Ikaw putang ina mo, gigil na gigil talaga ako sa'yo noon pa eh. Gusto kitang mga harap. Sa totoo lang. Oo. Ikaw, Trillanes, talaga gusto kitang mga harap. Ang sarap talagang basagin ng pagmumukha mo, putang ina ka. Sa totoo lang. Wala tayong demandahan ha. Sige, dadayuhin kita. Hayop ka. Tandaan mo yan ha. Dadayuhin kita kung saan mo gusto. Basta wala tayong demandahan ha. Kung mapatay mo ako sa gulpe, okay lang. Pero pag ikaw napatay ko sa gulpe, ay mas okay. Bilyon-bilyon ang matutuwa. Alam mo kung bakit? Kasi mamamatay na yung isang asong ulol. Hindi ko po sinasabi papatayin ko si Trillanes ha. Hindi po ha. Ano lang po yan yung worst case scenario. Yun lang po. Hindi po death threat yan ha. Baka sabihin nyo na naman ito si Matibag. Kaya pala sinasabi ni Kung Pulong na matibay ka, matibag ka. Ngayon matitibag ka na. Si Belisabio lang pala katapat mo eh. Korap ka rin palang hayop ka eh. NBA ka pa naman. Ito lang po komento ko sa gobyerno natin. Sa gobyerno ni Bongbong, pag tarantado ka, pasok ka sa standard niya eh. Tingnan mo si Matibag. May pinagbantaan pala yan. Yung Belisabio. Sabi niya, putang ina ka, pag pinatay kita, walang ebidensya. Di ba? Tingnan mo si Dilima, si Joklo, si Redon, si Luistro. Puro walang hiya, di ba? Pasok sa standard ni BBM yan. Si Romualdez, si Saldigo, pasok sa standard niya. Pero yung mga katulad ni BP na lumalaban sa korupsyon, lumalaban sa krimen, lumalaban sa NPA, ayaw niya. Alam niyo kung bakit?
Kasi yung presidente nyo, wala sa katinuan. Kaya ang kinukuha niya mga tao, yung wala rin sa katinuan. Ganun lang yun. Di ba? Salamat po uli. Ege Reyes po ha. Trillanes. At Torre. Ihanda nyo na dila nyo. Patay kayo kay Atty. Torion. Ang dami yung lilinisin. Atty. Torion, pakiusap ko lang ha. Pag dinilaan itong dalawa yung chopper at yung jet, baka pwedeng exempt nyo na yung gulong kasi masyado magaspang yun. Yung katawan lang. Katawan. Si Torre, ilagay mo sa LC. Atty. Torion. Si Torre. Kasi general yun eh. Doon siya sa LC. Okay na po. Salamat po. Duterte pa rin.